Last week, natutunan po natin na kailangan nating mag-serve habang nag-aantay tayo sa ating pag-alis sa mundong ito or sa pagdating ng rapture. Hindi tayo dapat maging casual Christians na okay lang sa akin yung makarating sa langit, no? Kahit na hindi na ako mag-serve. No? Huwag tayo maging casual Christians. Para pag dumating na tayo sa harap ng Lord, meron tayo may sasagot, no, kapag tinanong niya tayo. Sabi nga natin, no, huwag tayo matutulog sa pansikan. Okay, so today naman, tignan naman natin kung ano ang dapat gawin natin bilang isang church kapag tayo ay nag-fail. No, kasi yung walang church na perfect, no? Lalo na local church. Walang perfect. Sabi nga, hindi ko tandaan, si R.C. Sproul yata rin sabi, no? Na kapag yung pag meron church na perfect, huwag ka papasok ron. Kasi pulutan ko yung ano, no? Pero wala po perfect na church, no? Kasi po, lahat tayo hindi perfect. So, nagpipail tayo. Titingnan natin kung ano yung dapat natin gawin. So, kaya titingnan natin, when the church fails, no? Sa Mark chapter 9, verse 14 to 29. No, tandaan natin yung ano yung last time na eksena, no? Nung pababa na sila ng bundok, pinaggalitan ni Jesus yung tatlo, no? Kasi hindi nila naunawaan yung itinuturo ni Jesus, no? Nakita na nila yung glimpse ng glory ng kingdom, and yet hindi pa rin nila naintindihan. Okay, sabi sa verse 14, and when they came back to the disciples, they saw a large crowd around them and scribes arguing with them. No? So after no transfiguration, back to reality na sila. No? Si Jesus at yung tatlong alagad na kasama niya. Sino yung tatlo? Peter, John, and James. No? So bumalik na sila dun sa other 9. No? Sa nakikirang siya at doon sa iba pang mga followers ni Jesus. Pero pagbalik nila, disappointment ang dinagdag nila, no? Kasi sabi yung scribes nakikipagtalo sa mga alagad, no? Ang tanong, ano kaya ang pinagtatalunan nila, no? Yung mga skriba tagapagturo ng utusan. Ano pinagtatalunan niya, no? Mamaya malalaman natin kung ano, no? Yung pinagtatalunan nila. Verse 15, and immediately when the entire crowd saw him, they were amazed. No? And as they ran up, they were greeting him. So excited yung mga tao. Nung nakita nila paparating na si Jesus, sinalubong nila. So ibig sabihin, malayo pa lang sila, nadidinig na nila, nagkakagulo yung mga tao. Yung crowd, nagkakagulo. No? At nadidinig nila yung pagtatalo ng mga alagad at yung mga eskrita. Verse 16, and he asked them, what are you arguing with them? No? Tinanong niya yung mga alagad, anong pinag-debatihan nyo ng mga eskriba na yan? Although alam ni Jesus, ano tawag doon sa mga ganong question? Rhetorical question. No? Alam ni Jesus, no? Kaya lang lagi natin tatandaan, kaya nagtatanong si Jesus ng rhetorical question. Gusto ni Jesus, ma-involve tayo doon sa nangyayari, doon sa nagaganap, no? Ma-involve sila. Kaya nagtatanong si Jesus ng rhetorical question. Pero hinayjack nung isang tao yung tanong ni Jesus, o inagaw ng isang tao yung tanong ni Jesus. Sino to?
Verse 6:17. And one of the crowd answered him, Teacher, I brought you my son, possessed with a spirit which makes him mute. So, imbis na sagutin ang tanong ni Jesus, merong sumingit, nag-file ng grievance report. No? Sa atin dito, kapag nagkatrabaho ka, at meron kang reklamo, grievance, nagpa-file ka ng grievance report o complaint. No? So, may nag-complain. No? Tingnan natin na itong verse na ito, pati yung eksena. No? Na yung lalaki, talagang dinala niya yung anak niya sana kay Jesus. No? Ang sitwasyon ng anak niya, possessed ng demonyo na pipe. No? Demonyong pipe, ha? Demon possessed siya ng demon na mute and dumb. No? So, kay Jesus talaga dinala nung lalaki yung anak niya. Kaso, nasa si Jesus? Di ba nasa bundok sila, kasama niya yung tatlo? Si Peter, John, and James. Dahil na magkakaroon ng transfiguration. Verse 18. No? Sinabi nung lalaki kung ano ang nangyayari doon sa anak niya. And whenever it seizes him, it slams him to the ground, and he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid. I told your disciples to cast it out, and they could not do it. So, nangyayari dun sa anak niya, parang yung epilepsy. No? Kaya sinasabi nila, no? Ang mga napakahirap i-differentiate lang kung epilepsy or demon possession ang nagaganap sa isang tao pag ganito ang nangyayari. No? Bumubula yung bibig, tapos naghangalit yung ngipin, tapos nangingisay siya pero matigas. No? Ganyan ang ano no? Yung epileptic, ganyan din. No? So, dahil nga wala si Jesus, sinabi niya doon niya dinala yung anak niya sa mga disciples, doon sa Siyam, no? Na palayasin yung spirit, pero hindi nila nagawa, no? Hindi nila magawa. No, iniisip ng lalaki nito na wala si Jesus, pero siguro dahil lang din yung mga alagad niya, no? Araw-araw niyang kasama itong mga to. Siguro kaya rin nila gawin. Napalayasin yung masamang espiritu, no? Siguro habang nagkukwento, imagine ko lang ito eksena na to, no? Siguro habang kausap ni Jesus yung alagad, yung lalaki, no? Tapos nandun yung mga alagad, habang nagsasalita ito, nagkukwento, siguro pa na tingin ni Jesus doon sa mga alagad, no? Tinitingnan niya, no? Na dinala ko sa mga disciples mo, pero hindi nila napalayas. Siguro tinitingnan nila yung Jesus, yung mga alagad, no? Para bang sinasabi niya, ano ba kayo? Struggle pa rin ba kayo hanggang ngayon? No? At hindi niya napalayas itong spirit na to. Kung matatandaan natin yung mga earlier chapters natin, pinahayo ni Jesus ang mga alagad by twos, no? Kasi gusto silang turuan ni Jesus na mag-depend sa Ama. Mabinigyan sila ng authority to cast out demons, no? At ang purpose mo, para matutunan nila mag-depend sa provision ng Ama, no? Na hindi nila ma-accomplish yung task kung walang provision ng ating Diyos. No? Kaya kailangan nilang mag-rely sa Ama. So part yun ng kanilang training. Kaya dahil hindi nila mapagaling, dahil sa hindi nila mapagaling o mapalayas yung demonyo dito sa batang ito, malamang nakalimutan nila yung tinuro ni Jesus. Na mag-depend sa Ama. Na mag-rely sa Ama. Kaya disappointed si Jesus sa inire-report nitong tatay na ito. Kaya ito yung sinasagot ni Jesus. And he answered them and said, O unbelieving generation, how long shall I be with you?
How long shall I put up with you? Bring him to me. Nirebuke ni Jesus yung lahat, no? Yung crowd, yung tatay ng sinasapian, at pati na rin yung mga disciples. Yung sa Book of Luke, no? Diba? Ano tawag doon? Pag nakaparallel sa tatlong gospel, synoptic, no? Sa parallel ng Book of Luke and Matthew, sinabi doon, unbelieving and perverted generation. So si Mark sabi niya, unbelieving lang, no? Pero si Luke at saka si Matthew sabi niya, sinabi nila, unbelieving and perverted generation. Yung perverted, Greek word na ginamit ay misleading. Ang ibig sabihin, misleading or crooked, no? Baluktot o distorted. Yung generation, alin ang baluktot at distorted? Yung kanilang faith, yung generation na yan, lacking of faith ang generation na ito. Sa kabila ng mga evidence na nakikita nilang ginagawa ni Jesus bilang Messiah. No? At para malaman natin kung ano yung pinagtatalunan ng mga alagad at ng mga iskriba kanina. Kasi yung iskriba, nagpapakalat ng kalituhan at division. No? Sinasabi niya, paano nyo sasabihin sa amin? No? Sabi nung iskriba na si Jesus ay Messiah. Hindi nyo nga mapalayas yung demonyo dito sa taong ito. Paano nyo kayo sasabihin sa akin yan? No? Hino sinasabi ng mga iskriba. So, yung mga tao, alam mo naman yung mga tao noon. No? Pag may sinabi ka, ang bilis kumalat. Nagbubulong na. No? May katwingan yung iskriba. No? Nag-uusap sila. Baka nga fake yan si Jesus. Hindi totoo. Messiah yan. No? Hindi totoo. Hindi yung kiniklaim yan. Hindi totoo. No? Kasi ito mo, itong mga alagad na, araw-araw niyang kasama to. Bakit hindi nila mapalayas yung espiritu dito sa bata na ito? So nalagay sa alanganin yung yung paningin ng mga tao sa pagiging Messiah ni Jesus. Yung pagpapalayas ng demonyo, hindi bago kay Jesus yun. No? Marami na tayo, sa chapter na tayo, marami tayong nadaanan na eksena, nagpapalaya si Jesus ng demonyo. Ang kaibahan lang dito, yung demonyo ito, mute, pipe, no? At wala siya, nung dinala, yung bata sa kanya. No? Wala si Jesus. Kaya makikita natin kung tutusin, nagtiwala yung tatay sa mga alagad ni Jesus. Kasi desperate siya. Baka kaya nila, no? Baka kaya nito mga to. Yung palayasin yung demonyo rito, baka kaya ng mga alagad. Kaya frustrated si Jesus. Kaya nasabi ni Jesus, how long? No? Hanggang kailan? Hanggang kailan kung kayo pagtitiisan? No? Hanggang kailan kayo bago matuto? No? Hanggang ngayon, hindi pa rin nauunawaan mga alagad na darating yung time, hindi na nila makakasama si Jesus. Kasi hindi naman nabubuhay kasama nila si Jesus. Kaya nga tinuturuan sila ni Jesus. No? Kasi darating yung time na iiwan niya ang mga alagad on their own. No? Kasi nakikita ni Jesus, patuloy yung sa kabila ng pagtuturo ni Jesus, patuloy yung pagpipail. Patuloy yung pagpipail ng mga alagad. No? Pero sa kabila ng unbelief ng crowd, sinabi ni Jesus, dalahin niyo sa akin yung bata. No? Araw sinabi niya, aayusin ko itong mga ginawang kalat nitong mga alagad ko. Dalahin niyo sa akin. No? Ganun ang sinabi ni Jesus. Yung mga kapalpakan itong mga alagad ko, aayusin na. Verse 20, and they brought the boy to him. When he saw him, immediately the spirit threw him into convulsion. And falling to the ground, he began rolling around, foaming at the mouth. Nangisay na naman, no? Nangisay na naman yung bata.
Parang sinusumpong ng epilepsy. Ito yung tactics ng mga demonyo. Alam niyo ba ang purpose ng demonyo? Bakit nila pinoposes ang isang tao? Nung ino-occupy nila yung tao, yung physical ng tao, para i-corrupt at sirain yung image ng Diyos. No, because we were created to the image of God. Ngayon, yun ang gusto sirain ng demonyo, kaya niya pinoposes ang isang tao, masira yung image ng God. No? To corrupt and destroy the image of God. Yun ang purpose ng mga demons. Kaya nila, kasi tingnan mo, no, we were created to the image of God. Tapos, ganyan ang mangyayari, bumubula yung bibig. No? At nangingisay, titigas yung ngipin, nagngangali. No? Diba, nasisira yung image ng Diyos. No? Kaya tayo, kaya nga tayo, yung itsura natin, kasi nga created to the image of God, to the image of God tayo. No? Kaya, dapat iniingatan din natin yung ating katawan. No? Okay, so yun ang purpose ng demonyo. No? Verse 21, And he asked his father, tatay no bata, how long has this been happening to him? And he said, from childhood, simula pagkabata. No? Simula pagkabata. No, kasi, bakit simula pagkabata? Kasi yung torment and fear, considered na success yun kay Satan o sa mga demonyo. No, kapag ang tao may fear sa puso, success si Satan. Kasi ang tao dapat walang fear. Fear is a sign of unbelief. No? Hindi pwedeng magsama yung fear and faith. No? Ang binibigay ng Holy Spirit sa atin, faith. Si Satan ang binibigay niya fear. So hindi pwedeng magsama yan. Kapag namayani yung fear, ibig sabihin, walang faith. No? Kaya success yan. Kaya ganyan ang ginagawa ng demonyo. No? Minsan, sa demonology kasi, isipin mo, demonology, kailangan mo rin aralin. Yung kung paano nag-strike o umatake ang demonyo. No? Para unawaan natin na yung fear ay considered na success. Kaya ito, bata pa lang, tormented na siya. So, sabihin, bata pa lang ito, ano na siya, nagwawaginas ang demonyo sa kanya. At nakakalungkot, kasi mula bata, hindi siya nakakausap ng ama niya, no? Bagamat hindi naman ito pinanganak ng pipe, pero dahil nga sinapian siya ng demonyong pipe, kaya hindi na siya nakakausap ng ama, no? Ng ama niya. So, ano ang resulta nun? Dahil hindi siya nakakausap ng ama, sadness. No? Another gawa ni Satan. No? Gawa na naman ni Satan yung sadness. No? Tayo, binibigyan tayo ng joy ng Diyos. Si Satan, binibigyan tayo ng sadness. Kaya kapag nangibabaw yung sadness, nawala yung joy, ibig sabihin, nagwagi na naman si Satan. No? Pero dapat talunin ng joy yung sadness. No, kahit anong sitwasyon natin sa buhay, dapat meron tayong joy. Huwag natin hayaang mamayani yung sadness, no? Yung kalungkutan. No? Yan ang isa sa mga strategy ni Satan. No? Lalo na kapag dumadanas tayo ng pabigat kapag subo. Nararamdaman mo yan. Sa atin parang nalulungkot ka. No? Birthday ko, wala akong panghanda. No? Malungkot ka ngayon. Pero kung wala kang handa, sabi ng Holy Spirit siya, ang mahalaga, nadagdagan ka rin sa tao, o ano. So, titignan mo ngayon kung sinong kakatigan mo. Yung joy na sinasabi sa iyo ng Lord, o yung sadness na sinasabi ni Satan. Kung siya, wala ka ng pera, wala kang handa, kawawa ka naman. Walang nakakala kasi walang bumati sa iyo. Lungkot mo ngayon, birthday. Magpapakamatay na lang ako. Awake ko rin na naman si Satan. No?
So ganun, no? Ganun ang umatake ang demonyo. Kaya kailangan alam din natin. Kaya merong demonology, no? Verse 22, and it has often thrown him both into the fire and into the water to destroy him, no? But if you can do anything, no? If, no? Take pity on us and help us. Okay, para mangalaya ang demonyo, anong dapat mangyari? Mamatay yung host o yung sinapian niya. Kaya itong demonyo na ito, gusto niyang i-destroy. Ito mo, dinadala, no? Nagpupunta sa apoy. No? Itong bata, para mamatay siya, no? No? So, para makalaya, dalawa lang, no? Para makaalis yung demonyo sa sinasapian niya o doon sa host. Either mamatay yung host o palayasin siya. Yun lang, no? Hindi siya pwedeng, hindi niya kayang kusang aalis, no? May ayaw ko na rito, alis na ako. Kaya nga si Judas, nagpakamatay. Tandaan natin, ang sumapi kay Judas, si Satan mismo, ha? Si Satan mismo kasi mabigat yung task, si Jesus. Kaya si Satan mismo ang sumapi kay Judas. Anong ginawa ni Judas para makalaya si Satan? Nagpakamatay, nagpikte, no? Kaya itong demon na to, gusto niya mamatay yung bata para makalaya siya, o makalaya siya, no? Kaso, hindi nga kaya ng mga alagad, no? Na palayasin siya. Mamaya malalaman natin bakit, no? Kasi nung pinahayo ni Jesus itong mga alagad by tools, nakakapagpalaya sila ng demonyo. Bakit ito hindi niya mapalaya? Hindi nila mapalaya. Okay, babalikan natin yung 3 messianic miracles. No? Ewan ko lang, siguro alam ko na, ituro ko na ito sa inyo, no? Lalo na yung mga youth. Na tanging Messiah lang ang makakagawa. Ano yun? Pagpapagaling sa leper o ketonging, pagpapagaling sa taong pinanganak ng bulag, at pangatlo ito, no? Papalayasin yung demonyong pipe. Yan yung 3 messianic miracles na Messiah lang ang makapagpapalayas. Kasi para mapalayas mo yung demonyo, kailangan malaman mo yung pangalan. No, tinatanong niya, anong pangalan mo? Legion, kasi marami kami. Ganon. Ano pangalan mo? Beelzebub. No? Babasa natin dito sa Bible yan. Kailangan malaman mo yun para mo pa siya mapalayas. Uutusan mo siya. Legion, lumayas ka sa tao na yan. Ito, paano nila mapalayas pipe? Hindi nagsasalita. Kaya Messiah lang ang nakakagawa nito. No? Messiah, yung Diyos na nagkatawang tao. No? Kaya yung mga iskriba, gumagawa ng kaguluhan kasi nag-fail yung mga alagad. No? Kasi alam din ng iskriba yun. Yung mga iskriba yun. Yung tungkol sa doon sa 3 messianic miracle. Alam nila yun eh. Alam nila. Kaya tinasabi nila sa mga alagad, ba't di nyo mapalayas yan? Sabi nyo sa Jesus ang Messiah, ba't di nyo mapalayas yan na yun? No? Kasi, kaya hindi mapalayas ng mga alagad, nagpakita sila ng pride. Isipin na, paano nagpakita ng pride yung mga alagad? Paano siya, na sinabi nila, iniisip nila, alagad kami ni Jesus. No? Alagad kami ni Jesus. Magagawa namin yan. No? Yung ginawa ni Jesus, kaya namin gawin kasi alagad kami ni Jesus. Ano tawag doon? Twisting the word of Jesus. Marami ngayon yan. Kaya namin yan. No? In Jesus' name. Pati yung mga tiyanak, yung mga duwende, in Jesus' name. Na parang bang yung salita, yung word na pangalan ni Jesus, parang ginagawa nilang genie si Jesus, no? Na pag binanggit nila yung pangalan ni Jesus, kung ano yung gusto nila, mangyayari.
Diba? Twisting the word doon. Wala sinabi sa Bible na gamitin mo yung, sabihin mo lang in Jesus' name. Mangyayari kung ano gusto mo mangyari. So that is pride. Kapag ka hindi ka naniwala sa salita ng Diyos, pride ang tawag doon. Kahit yung mga pastor, delikado rito, no? Yung kapag nagpipulit sila, pastor, galing naman, ang ganda naman ang preaching mo. Kailangan ipasa mo ka, ibato mo kagad yung glory nun sa Lord. Hindi. Lord yun. Ang bibigay sa akin ng wisdom and knowledge ang Lord. Hindi akin ito. Ako yung instrument ng Lord, lang ng Lord para isabihin ko sa inyo yung message. Pero message galing sa Lord, sa Holy Spirit. Yeah. Umisa tayo, ganun din, no? Alam ko na yan, no? Bakit pa paulit-ulit ito si pastor? Kasi alam ko na yung pinipreach mo, pastor, no? Hindi lang natin masabi sa pastor. Paulit-ulit ka. Oo nga, paulit-ulit. Ang tanong, sinusunod mo ba? No? Paulit-ulit nga si pastor. Ang tanong, sinusunod mo ba? No, that is pride. Ganun yung mga alagad. No? Pero ang katotohanan, sabi ng John 15:5, apart from Christ, we cannot do anything. No? Apart from Christ, we cannot do anything. Yan ang sinabi ni Jesus sa mga alagad. No? Pero yung mga alagad, sa kabila ng sinabi ni Jesus yun, pinilit pa rin nila ang palayasin yung demonyo. Sabi na nga ni Jesus, apart from me, you cannot do anything. Yung nagsugo sila, Vitus, bago sila umalis, binigyan sila ng authority ni Jesus to napalayasin ng evil spirit. Dito wala naman hindi naman sila binigyan ng power Paano nila mapalayas yun? Tapos sabi pa ng tatay, if you can, no? Sabi pa, if you can. Kaya yung tatay, kasama dun sa unbelieving generation. Kasama siya dun sa nireview ni Jesus. Dun sa verse 19. Verse 23. No? And Jesus said to him, if you can, all things are possible to him who believes. No? Ang issue dito ay yung ability ng Ama na i-exercise yung kanyang faith. Kaya sinabi ni Jesus, kasi may kanyang if, no? May doubt pa rin, no? Kaya sinabi ni Jesus, all things are possible to him who believes, no? Dapat kasi yung faith may dahilan. No? Dapat yung faith may dahilan. At yung dahilan na yun ay si Jesus. Sabihin yung faith dapat may object. No? At yung object ng faith natin dapat si Jesus. Hindi yung ating sarili. Hindi yung ating kakayanan. Hindi yung ating status. Kasi si Jesus yung tunay na Diyos. Siya yung nagligtas sa atin. No? Dapat meron faith. Yung faith dapat na kay Jesus. Yung, gusto ko ng bagong kotse. Magpipray ako, in Jesus' name, magkaroon sana ako ng bagong kotse. Hindi yan faith. Kalokohan yan. No? In Jesus' name, gusto ko magkaroon ng bagong kotse. I claim it na meron akong bagong kotse. Hindi totoo yan. Hindi naman genie si Jesus na kung ano yung magustuhan mo, ipagkakaloob niya. No? Hindi ganon. Ang faith is trusting who Jesus is and learning and leaning on His way. Yun ang faith. Na nagtitiwala tayo na si Jesus ay Lord at pinahahawakan natin yung kalooban niya. Yun ang faith. No, hindi yung gusto natin na katuwiran pa rin ko, ay, bakit hanggang ngayon wala ka pang nilarinig akong pastor, no? Sabi niya, after 10 years, pag wala pa rin kayo sa sakyan, nadaanan ko kayo, sasagasaan ko kayo.
Kasi ang hihina ng faith niya. Nakakalungkot yung ganun, no? Kasi twisting the word of Jesus yun. Wala sinabi si Jesus na gano'n. Pero mga pastor pa yun, nagtuturo ng gano'n. Dapat yung will ni Jesus, yun ang dapat nating inaalam. Yun yung tunay na faith. Sabi sa verse 24, immediately the boy's father cried out and was saying, I do believe, help my unbelief. Nakita natin, no? In-acknowledge ng tatay yung kanyang yung pagiging unfaithful niya. Ito yung climax ng story na ito. No? Pagkatapos sabihin ni Jesus, pagkatapos niya madinig yung tatay, mula kay Jesus na all things are possible, nagkaroon ng confidence yung tatay. Sabihin, pinaniwalaan niya yung sinabi ni Jesus. Anong tawag? Pag pinapaniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos, anong tawag doon? Faith. Anong sabi ng Romans 11? Hebrews chapter 11. Faith is trusting God's word. No, kapag tayo nagtiwala kay Jesus, that is faith, no? Salvation by grace through faith, kanino? In Christ. No? Kasi ngayon, no, lalo na, no? Ito ang ano natin, no? Iingatan natin, no? Maraming tao, no? Lalo na mga unbelievers, nakatingin sila sa mga church members. Tinitingnan nila yung church. Bisa tayong mga believer na. Nakatingin sila sa kapwa nila church member. No? Nakatingin sila dyan. At kumisa, nabibigo sila sa nakikita nila. Ay, ito ba yung sinasabing born again? Parang hindi ata ako naniniwala dyan. No? Ay, yan ba? No? Yan ba yung yan ba yung pastor nyo? Kung minsan ako, gano'n, no? Minsan, kapag kaya nung minsan, no? Meron akong kausap sa telepono, lumabas ako, tahimik doon sa labas namin. Ang lakas ang boses mo, no? Na-realize ko, no? Nahabi ko. Baka sabihin ng kapitbahay, yun ba yung pastor? Ang lakas ang boses. No? Kasi yung mga tao minsan, yung faith nila, nakabase sa kapwa nila tao, sa pastor, sa church. Dito ako mag-church kasi ang ganda ng tugtugan dito, parang concert. No? May mga ilaw pa sila, oh. May umuusok pa gano'n. No? Kung tutusin ko, titignan mo yung umuusok na gano'n, parang sa impyerno yun. Kasi doon yung lake of fire, eh. No? Sa heaven dapat walang usok. Kasi wala namang apoy doon. Pero minsan ng tao, doon nakatingin, no? Ayaw ko dyan, ayaw ko pumasok sa church na yan. Boring. Walang ano dyan, yung praise and worship, yung kanta kanina, parang wala sa tono. No? Ganun yung komento niya, hindi ako babalik dyan, ayaw ko dyan. Doon na lang ako sa church ngayon, doon parang concert palagi, no? Talaga mapapalugdag ka pagka nagkantahan, no? Doon nakatingin ng tao. Kapag doon nakatingin yung mga tao na yung asahan natin, magpipain sila. O tayo ngayon, anong papel natin bilang church? Kailangan, alam natin na ang tao nakatingin sa atin. Dapat, huwag natin silang biguin. Huwag natin sila i-fail. No, kasi, ang sabi ng Bible, kapag ang isang tao natiso dahil sa'yo, pananagutan mo yung tao na yun. Ikaw ang mananagot sa pagkatisod niya. So, yun ang responsibility ng church. No? Kasi alam natin na sa atin nakatingin ang mga tao. At kapag sa'yo nakatingin ng tao, talagang darating tayo, mabibigo sila. Pero kapag yung ating paningin, nakatingin kanino? Kay Jesus, hindi tayo mabibigo. 100% yan. Hindi lang 100.
Kung merong 1,000,000%, no? 1,000,000% yan, hindi tayo malibigo. Kapag kay Jesus tayo nakatingin. At ang mga unbeliever na to, kapag kay Jesus natin sila pinatingin, hindi sa atin. No, kaya nga pag i-evangelize tayo, huwag natin i-build up yung sarili natin. Huwag natin, oo, tingnan mo, sumunod ka sa akin, ha? Hindi. Sa Diyos mo sila ituro, huwag sa sarili mo. Kasi magpe-fail sila kapag sa'yo. Verse 25, ang haba, no? Hanggang verse 42. Now, when Jesus saw that the crowd was rapidly gathering, He rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him, and do not enter him again." No? So, ibig sabihin, dahil nga, sabi, that the crowd was rapidly gathering, ibig sabihin, lumayo sila. No? Nung nag-uusap sila ng tatay, lumayo sila doon sa crowd. Kaya nung nakita ni Jesus, paparating na naman yung mga crowd, nirebuke niya na yung yung bad spirit. No? Kasi ayaw niyang makita, ilang chapter na tayong natin pinag-uusapan, ayaw makita ni Jesus ng mga tao yung kanyang miracles. No? Kasi kapag naniwala yung tao nang nakikita yung miracles, pwede pa bang magbigay ng salvation yun? Hindi na, kasi nakita nila yung obvious. No? Yung salvation dapat paniniwala sa hindi nakita. Pero pag naniwala ka ng nakita mo, that is not faith. No, faith is believing on things that you do not see. Kaya nga gusto ni Jesus, nilalayo niya yung gano'n. Huwag yung pagsasabi, huwag gano'n. Kasi kapag naniwala ng nakita o pag naniwala ng sinabi sa kanila, that is, hindi magbibigay ng salvation. Okay, so makita natin, inilayo ni Jesus yung mag-ama, no? Okay, so makita natin, ipinakita na naman ni Jesus yung pagkamisaya niya. No? Pinakita na naman ni Jesus. Hindi niya na inalam kung ano pangalan ng demonyo kasi pipi. Paano sasagot sa kanya yun? Sinabihan, pinalayas niya lang at sinabihan niya, huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik sa bata. So, kung tayo magsabi niya, maaaring lalayas yung espiritu, pero babalik yan. Kasi hindi naman tayo Diyos. No? Pero si Jesus, dahil sa yung Messiah, sa yung Diyos, hindi na babalik talaga yung demonyo na yan. Sa tao, no? So, ipinakita na naman ni Jesus, no? Na-perform na ni Jesus yung tatlong messianic miracles so far, no, sa ating series, no? Nakapagpagaling na siya ng leper, nakapaggamot na siya ng bulag na since birth. No, and ngayon, yung pangatlo, yung mute the evil spirit. Verse 26, and after crying out and throwing him into terrible convulsions, it came out, and the boy became so much like a corpse that most of them said, he is dead. Pansinin natin, hindi kagad lumayos yung demonyo kasi gusto niya talagang patayin yung bata. No? Ibig sabihin, malakas yung demonyo. Tandaan natin, yung mga demon, yung mga level din yan, no? Parang mga sundalo yan. Merong general dyan, no? Which is si Satan, yung pinakamataas nila, 5-star general. May mga colonel, major, sergeant, captain, no? So itong demonyo na ito, dito sa story na to, medyo malakas ito, no? Kasi, pansinin natin yung mga nakaraang pagpapalayas ni Jesus sa demonyo. Pag sabi ni Jesus, lumayas ka, layas ka agad. Ito, nangisay pa ulit yung bata, no? Talagang papatay niya yung bata. Kaya nga, nung pag-alis ng demonyo, namatay yung bata, no? No? Sabi, and the boy became so much like a corpse, no? Yung bangkay. Namatay yung bata talaga eh. Nung lumayas yung demonyo, pinatay siya ng demonyo. Marami ang naka-witness, no? At iniisip nila, sablay si Jesus. No? Patay yung bata eh.
Namatay eh. No? Nag-fail si Jesus. No? Kasi yun ang gusto nung demonyo na palabasin, na magpipail ka sa akin. Kaya talaga bago siya lumabas, pinatay niya yung bata. Pero ano nangyari? But Jesus took him by the hand and raised him. No? And he stood up. Nung hinawakan ni Jesus yung bata, bumalik yung buhay. No? Yun ang gusto niyo patunayan. Sa akin nagmumula ang buhay. Mawala mo ng buhay niya, babalik ko. Hinawakan niya lang yung kamay, nagkaroon ng buhay yung bata. No? So, talo pa rin si Satan. Talo pa rin yung demonyo. At nakita ng tatay, no, nag-iba na. Yung dating buhay ng bata ngayon. Kasi wala na yung demonyo. Ibig sabihin, nakakapagsalita na yung anak niya. Dahil umalis na yung piping demonyo. At ang lahat ng ito, naganap dahil sa intervention ni Jesus. No? Sa kabila nung kawalang faith ng tatay, no, anong unang ginawa ni Jesus? Binago niya yung heart ng tatay. No, una wala siyang faith, no? Kasi sabi Eve. No? Anong nagpabago sa faith ng tatay? Yung salita ni Jesus, sabi ni Jesus, all things are possible to Him, no? Sa Diyos. So nabago yung isip ng tatay, no? Nagkaroon siya ng faith. At dahil doon sa faith na yun, naligtas yung anak niya. No? Ganun din yung sa ating saving faith, no? Yung process ng ating saving faith. Ganun din. No? Kagaya din ng eksena na ito, na tayo dati patay. No? Namatay tayo dahil saan? Dahil sa kasalanan. At dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng buhay. No? At yung buhay na yun, kaiba na sa dati nating buhay. No? Yun ang pinakikita ni Jesus, ganito ang mangyayari sa mga tao maliligtas kapag nagtiwala sa akin. Verse 28, and when he came into the house, his disciples began questioning him privately, why could we not cast it out? No? Kung nasa bahay na sila, yung sila na lang, nagtanong ng mga alagad. No? At ito yung pinagtatanungan nila ng mga eskriba. Isa sa mga pinagtatanungan nila. Bakit hindi nyo mapalayas siya kung si Jesus na ay Messiah? No? Iyan yung isa sa mga pinagtatanungan nila. At ito yung sinagot ni Jesus sa kanila sa 29. And He said to them, this kind cannot come out by anything but prayer. Ito yung sagot sa kanila ni Jesus. Yung ganitong uri o level ng demons, hindi kayang, sabihin, merong level yung mga demons. May mga level sila. Noong pinahayon ni Jesus yung mga alagad by twos, mga demons din yun, pero hindi mute. Kaya, pag tinanong niya, anong pangalan mo? Sumasagot yun. Nasabihin ng demonyo kung anong pangalan. Pero ito, pipe. At syempre, bagamat nagpapalaya sila noon, within the authority of Jesus, mabinigyan sila ng authority ni Jesus. Pero dito, kaya nga sabi ni Jesus, this cannot come out but by anything but prayer. Ginawa nila yung exorcism. Kasi tawag sa pagpapalaya sa demonyo, exorcism. Ginawa nila yung exorcism na hindi sila humihingi ng authority kay Jesus. Kaya nga may kasamang pride, kasi akala nila, porkit nagawa na nila magpalaya sa demonyo dati, kaya ko nang gawin ulit ngayon yan. Hindi nila alam dati, binigyan sila ni Jesus ng authority. Ngayon, dahil wala si Jesus, dapat humingi sila ng authority. No? Paano sila hihingi ng authority? By prayer. Kaya nga sabi ni Jesus, this kind cannot come out by anything but prayer. Although messianic miracle ito, kung hihingi sila sa Lord ng authority at kalooban ng Lord na palayasin nila yon, mapapalayas nila yon. Kaya sinasabi ni Jesus, kailangan prayer. Hindi po pwedeng manangin kayo sa kakayanan nyo, sa kagalingan nyo. No? Kaya
Ang sinasabi nga ng Lord, dapat humility. So, kailangan humingi kayo ng permission sa akin kung magagawa nyo yan. No? Tayo din pero hindi po kita overcome na natin yung same. Nangyari, meron dumating na pagsubok sa atin. Same na pagsubok kagaya ng naranasan natin noon. Hindi porkit na pagtagumpayan mo dati yun, sa tulong of course ng Lord, ay hindi ka nahihingi, hindi ka na magdidepende sa Lord. Yun ang tinuturo ni Jesus dito. Kailangan every time, anuman, paulit-ulit man yan, pagsubok na nararanasan mo, kailangan mo pa rin mag-depend sa akin. Hindi mo porkit, nasolve ko na yung dati, kaya ko na ngayon yan. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Mag-prepare ka, Mag-prepare ka kapag gano'n, Kaya nga yung mga alagad, with little faith sila. Kagaya ng tatay. Little faith, Anong klaseng faith yun? Ilang faith meron klase tayo? Anong klase? Dalawa, Ano yung kinds of faith? Saving faith at saka living faith. So itong sinasabi kong faith na to, ano to? Living faith. Kasi na-save na to Living faith, yung alagad, mga alagad, safe na yan sila. Kasi yung saving faith, either meron ka o wala. Pag meron ka, maliligtas ka. Pag wala, hindi ka maliligtas. Yun ang saving faith. Walang level yun, walang dami yun. Pero yung living faith, yan yung nag-grow by day. Nag-grow dapat yung ating living faith. At itong pinakita ng tatay at ng mga alagad, napakaliit po kanilang faith. Napakaliit. O baka wala pa nga yung living faith nila. Kasi nagdepende sila sa kanilang sarili, At dahil doon, napahiya sila publicly. Ang daming tao, Pahiya sila, wala naman pala kayong sinabi, Ganoon lang sa kanilang tao, wala pala kayong sinabi. Ang gagaling nyo, yung salita. Pati yung pag-witness nila kay Jesus, nawala ng credibility. So, isa sa mga problema natin church yan. Kapag tayo napahiya, nawawala yung credibility natin. Yung testimony natin, o yung witness natin kay Jesus, parang nawawala ng visa. So, kaya mag-iingat tayo bilang church. Nakukuha nyo ba? Kaya hindi tayo bilang church, hindi tayo dapat magdepende sa ating mga sarili, sa sarili nating kakayanan. Kundi mapapahiya tayo publicly. At hindi magiging kapanipaniwala yung ating patutuo. And in other words, we will fail. Yun ang tinuturo ni Jesus dito. Bilang church, dapat mag-depende kayo sa akin. Huwag nyo isipin, magagaling kami. Malalakas kami. Meron kami supporter, may nagsusupport sa amin. No, hindi tayo pwede mag-depende. Kailangan kay Jesus pa rin tayo mag-depende. Kasi otherwise mag-fail tayo. At pag nag-fail tayo, masisira yung ating testimony o yung witness natin sa Lord. Sasabihin ng ibang mga tao, bakit ganyan nangyari sa inyo? Sabi nyo, church kayo ng Lord, ng Diyos. Bakit kayo nag-fail? Sira ang ating testimony. So, sa ating pagwawakas, sabi, our trust in Christ must solely be based upon His words and His person. Doon lang. Not in our church, not in our pastor, not in our group leader. Ang ating pagtitiwala kay Kristo ay dapat nakabatay lamang sa Kanyang mga salita at sa Kanyang katauhan. Hindi sa ating simbahan, hindi sa ating pastor,
hindi sa ating mga leaders. Dapat kay Jesus nakabase, nakabaka yung ating tiwala. No? Huwag natin ibase yung ating pag-asa sa ating place of worship. Na, okay to, dito ako. Kasi, may aircon dito, malamig. Kapag napunta mo tayo sa mainit, parang hindi na kayo magsisimba. Kasi nakabase yung inyong pagtitiwala sa place of worship. Ayoko na mag-church dyan, no? Init. Ha? Pawisan ako lagi. No? Kasi, nakabase yung iyong pagtitiwala sa place of worship. No? Ayaw ko na magsimba dyan. Kasi yung pastor, walang preaching na nakakatuwa yung pastor. Puro patamasan sa mga member yung puro tago sa boto yung mga sinasabi mo. Kasi nakabase kayo sa pastor. Gusto kong pastor yung sasabihin sa akin, next year, yayaman ka. After 5 years, magkakaroon ka ng bahay, mansyon. Ganun ang gusto ko, pastor. Ayaw ko rin sa church na yan kasi meron akong nakikita dyan na member na hindi kumakain ng tuyo. Ang gusto mainit, paragi minuto, adobo, nilaga. No? Nakatingin ka naman sa kapwa mo member, no? Ayaw ko na dyan. Kasi ganito ito kinakain niya, puro mga member dyan. Mga alta sa siyudad. No? Puro mga high class. Ayoko na dyan, English speaking yung mga member dyan. Hindi ko maintindihan. No? Oo, gano'n. Bisaya na. Ayoko na dyan, Bisaya yung katabi ko lagi. Hindi kami magkaintindihan. Ilocano ko. No, hindi ka nababalik ngayon. Kasi nakabasi ka doon sa mga tao na sa paligid mo. No, dapat yung ating trust o yung ating focus dapat nasa Lord. Kasi sabi nga sa loob ng church, hindi yan pare-pareha. O ang katawan natin, hindi puro kamay, imagine mo yung katawan mo puro ilong. Ano kaya itsura mo no? Puro ilong. Yung ulo mo, yung mukha mo, puro ilong mo. Diba? Ang pangit tignan, di ba? Ganun din sa church. Hindi pwedeng puro ilong yan. Hindi pwedeng puro tenga. Kailangan iba-iba yan. May purpose, bawat parte ng ating katawan. Ganun din ang church ni Jesus. So, huwag tayo tutulad sa mga ibang mga believers ngayon na hinahanap, mga mega church. Gusto ko. Hindi nyo napansin, maraming pumapasok sa atin, hindi na bumabalik kasi gusto nila iba yung hinahanap nila. Na hindi talaga si Jesus yung hinahanap nila. Yun ang katotohanan. Meron silang hinahanap na iba. No? Hindi si Jesus yung kanilang hinahanap. At tandaan natin, walang power o authority yung ating sinasabi o ginagawa. Kapag ang object nito ay hindi si Jesus. No, kahit na ilang milyon in Jesus' name, sabihin mo. No? Kahit na ipagsigaw mo isang banding oil pa. No, ito gumagamit pa ng anointed oil. Gumagamit pa ng langis na pahirap. Kahit ipaligo mo yung langis na yan, kung hindi tayo mag-rely sa salita ni Jesus at kay Jesus mismo, walang silbihan. Kasi yung power and authority matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya dapat constant o palagi yung ating dependence sa Kanya. Dapat siya yung object ng ating faith. Kapag gano'n, hindi tayo mag-fail. We will not fail. Okay?